Seems like parang pilosopo, pero totoo. Sinong founder ng church ninyo? Yes, sir. Jesus Christ. Jesus. Sinong ginamit ni Jesus? Of course, Bishop R. Opo. Ako siguro yung visionary, yung vision keeper. Pero ang nagsimula talaga, Jesus Christ. Yung tatawag sa Ephesians, Galatians 2:20, di ba? Si Jesus Christ nag-crucified for you and for me. Ako ba ang na-crucify? Ang sakit-sakit kaya noon, di ba? Ipapako ako sa cross, hindi ko po kaya yon. Pero si Jesus Christ kayang-kaya. Nakaya po ni Jesus Christ. Amen? Kinaya po niya. Inalay na yung buhay niya sa cross. For you and for me. Ako bang gumawa nun? No. Si Jesus Christ. That's why all glory for Him. Amen. One day, gagamitin din po kayo sa mga churches. Dito sa Bambang, dito sa San Fernando, tayo ng mga outreaches, mga God will bless you. Amen? At kung nag-iisip tayo, Lord, saan po ba manggagaling ang mga supports na ito? Sa Diyos, of course. Amen. Pero ang isa sa mga encouragement ko, tayo mismo ang pagpapalain ng Panginoon. Kayo mismo Amen. ang Yes, Lord. yayamanin ng Panginoon. Claim it. Pagpapalain natin ang buhay ng Panginoon. Hindi tayo, ang orientation ko sa lahat ng mga years of churches, we are not beggars. We are givers. Amen. Amen. Hindi natin iisipin saan ba manggagaling ang pera, Lord. Sige lang. Hayaan mo lang ang Panginoon. That will work for you. Yayamanin tayo ng Panginoon. Yes. Ibigyan tayo dahil sa buhay natin, sa puso natin to establish the Church of Jesus Christ dito po sa Bambang. Bawat isa po ng mga gawain sa ating mga kamay ay pagpapalain ng Panginoon. I-bless po yan. Amen. Dahil po may desire tayo na mag-put up dito ng church. Amen? Amen. Susunod na lang po yung mga supports, mga millions, hundreds of thousands. Pero ang unang-unang prayer ko, kayo mismo. Amen. Pagpapalain mga gagawin ninyo. Businesses, mga works, mga jobs, mga trabaho ninyo, mga income natin. Amen po ba? Amen. Tulad sa akin dati, sabi ko, Lord, while I was just a leader of the church doon sa Cagayan de Oro City, we were just keep on praying, Lord, help us, Lord, send us an American supporters. Yun ang prayer ko, grabe. I mean, hindi ko prayer yun. Yung pastor namin, yun ang laging pinag-pray sa amin. May pangalan pa, Lord, touch this person to send money to us. Padalhan kami ng pera ng taong ito. May nagpadala ng konti. Pero that kind of prayer, iniiwasan ko na ngayon. Opo. Bakit po? Iba talaga pag tayo mismo ang gagamitin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung prayer na, Lord, ako Lord, gamitin mo ako Lord, yamanin mo ako Lord, bigyan mo Yes. ako ng blessing Lord, Like para ako na Jabez. mismo ang magbigay. Amen. Amen. Ipagpapalain natin ang bawat isa. Malay mo yung katabi mo, gagawin ng milyonaryo ng Panginoon. Tingnan mo yung mukha. Amen. Parang hindi pa Tignan mo mapaniwalaan kasi ngayon. ako. Hindi ako yung Pero titingin darating sa'yo. ang panahon. Amen. Magtindigan na lang magbibigay tayo. ng mga pastora. Magkano po ba? Walang ganun ba? Magkano po ba pastora? Ganito, ako nang bahala dyan. 200,000 pastora. Amen. Parang nakakatawa, no? Pero dyan po tayo natutuwa. Dahil yung mga prayers ko before, Lord, yamanin mo ko. Hindi naman ako ganun kamilyonaryo, pero this time po talagang hindi ko inakala yung nangyari sa buhay ko. Nangyari sa mga taong katulad ko. Na yung totoong intention talaga. Nag-usap-usap kami, grabe na. Nung dati, nagpipray pa lang tayo na may mag-send ng blessing. Ngayon, tayo na ang binless ng Panginoon. Dahil ang Amen. prayer natin ay binago ng Diyos. Ang puso natin binago ng Panginoon. Amen. And He said in His Word in John chapter 14 verse 12. I-open niyo po yan. John chapter 14 verse 12. Meron po ba kayong Biblia? Biblia Bible? Hindi kasi ako nakabasa Tagalog. Bible. Mabibigat po yung Biblia ko. Kaya hindi ako nakapag. May Tagalog. Yan. Ay, kayo na lang po. Doon sa John chapter 14 verse 12. Sige, basahin po natin ang salita ng Diyos ngayong umaga. Anong sinabi sa John chapter 14 verse 12? Ipagbigyan natin na mahanap lahat. John Tulungan niyo po, 14:12. para mahanap. Matthew, Okay. Mark, Luke, John. John 14:12. Okay, sige ha. Sabay-sabay tayo. Hanapin mo muna.
Saglit lang po, nanay. Sabay-sabay po lahat. Okay. Hanap na? 14, 12. Oh, John ha, John. Juan. Juan. Second John. Wala. Juan po. Juan po yung Tagalog. Juan, J-U-A-N. 14, 12. Hanap na. Tulungan niyo po yung bawat isa. English, Tagalog, or Ilocano. Sabay-sabay po tayong lahat. Ako, memorize ko na yan. John 15, hanapin nyo yon sa tabi. Oo. John 14 verse 12. Malapit na po yan sa John 15. Pero doon ka sa itaas sa 12. 14 verse 12. Yan. Kasi sayang naman ang Biblia, hindi di ba? Hindi mabuksan-buksan. Oh. Ayan. 1, 14, 12. Okay. Buksan ang Biblia. Importante po yan. Na mahanap po ninyo. Okay, anong page yan? Anong page? Tingnan mo yung page. Okay, very good. Okay. Open mo yung page na yan. Sa ganyan klase. Okay na. Sige. Are you ready? Okay. Sabay-sabay tayo. Ready? John 14 verse 12. Go. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, Tagalog po yung iba. Tagalog. English po yung iba. Tagalog, English, sabay-sabay po tayo. Okay na, sige ha. Ba't hindi kayo nakapagsalita? Sige, 1, 2, 3, go! Google ko na. Tandaan ninyo, ang nagdalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. Yung iba gumagana na. Nalpasin. Nauunahan yata kayo Again. Ano ba yan? Hindi na ba makita yan? Sige, sakit lang po. Sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay. Okay, 1, 2, ready, go! Ano mamabirukan? Nalbasan ka. greater works than these shall do, because I go unto my Father. Amen. Let's bow our heads and let us pray. Ama namin, salamat po in the name of Jesus na ang banal na kasulatan, ang itong word na binigay niyo po sa amin, yung salita ninyo ngayong araw na ito ay magre-rema sa bawat isa at bibigyan niyo po kami ng lakas at karunungan, Panginoon. So that we could learn from you and we could understand sa lahat ng mga bagay na aming matatanggap ngayong araw na ito. So you be all the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan muna natin si Jesus. So, ang salita ng Diyos nagsasabi na kung tayo'y mananalig sa Kanya, magagawa daw natin yung mga bagay na nagawa na ng ating Panginoong Hesus. Sino nagsabi po niya? Si Jesus Christ. Diba? Kung kayo, sinabihan niya tayo yung mga disipulo, para na rin sa atin yon. Kung nananalig tayo sa Kanya, anong ibig sabihin ng pananalig? Tiwala. Nagtiwala. Kung magtiwala tayo sa Kanya, magagawa natin yung nagawa ng ating Panginoon Hesus. So doon muna tayo sa pagtitiwala sa Kanya. Pananalig. In the King James Version, for those who believe in me. Believe it. Naniwala po ba tayo? Amen. Are you sure? Amen. Alam mo yung katabi mo, Believe it. mata sa mata. Sure. May Jesus ba talaga yun? Spell Jesus. Kagit lang. Spell Jesus. Why you? Naniwala. Believe lang naman. Ayun, oh, Why why you? you? Sinabi doon na kung tayo ay nananampalataya at naniniwala talaga kay Panginoong Hesus, in short po, yung pananalig, pagtitiwala sa Kanya, tayo ay makakagawa ng mga nagawa na ng ating Panginoong Hesus. So ang tanong po dyan, ano po ba ang nagawa ng ating Panginoong Hesus? Example, Miracle. yung pinakain niya, how many people yun? 5,000. 5,000. 5,000 people. Oh, How many except bread and how many, yung isda? Ha? Ilang isda yon? 5 tinapay at saka 2 isda. Sure?
5 loaves. 5 loaves, 2 fish. Yes. Anong klaseng isda yun? Hindi ko po alam. Tinapa. Tinapa. Sinabi Tilapia. ko doon? Tinapa. Kayo talaga, Tinapa. sobra kayo, ha? Wala Anong naman pong, bangus? wala naman bangus. pong binanggit. Two Sabi, fish. hindi talaga, tilapia yun. Two Ano ba fish. talaga Tinapa. tilapia? Black color na yun. Black. Bakit? Ano sa kulay? Kaya gawa-gawa kayo. Sinabi ba? Two dyan na fish ano lang klaseng po, isda? at saka 5 tinapay. Tinapa. Isda lang naman yun. Ba't nagsasabi yung iba, sarap ng bangus. may nagsabi pa na ano Di ba daw yung nakikain ka klase, noon sa kanila? Anong fish klaseng curry, fish yung yun? curry daw. Tinapa. May curry ba doon sa ano? Hindi pating yun. Iba pa Tuyo. na daw yun. Tuyo. Patay. Tuyo. Hindi, walang sinabi. Amen. Amen. Sa palagay nyo, ano kaya yun? Tuyo. Tuyo. Maliliit yun. Daing. Grabe naman yun. Basta isda, pastor. Sa palagay nyo, kasi bit yun eh. So, hindi talaga yun may sabaw. Walang sabaw yun. Opo. Do you think, di ba? Dry. Kasi pag may sabaw kasi, mahihirapan sila. Bibili pala sila ng Hindi po, styrofoam. baon po yun ng bata eh. O pa bata. So, Fried ibig sabihin, fish. Fried. Tama po. Perhaps. Mag-isip kayo. Ano kaya yun? Kung taga Nueva Vizcaya kaya yun. Dilis. Ano kaya klaseng luto yun? Dilis. Baon-baon na bata naman. Laing ay daing. Dilis po. Ha? Inihaw. Daing, grabe naman. Daing talaga. Dilis. Totoo naman kung daing. Inihaw. Inihaw nga po. Prito siguro yun. Pritong ano? Wala pang prito no. Wala pa prito kasi walang oil. Oo. At inihaw ko Meron olive Kaya nga. oil. Panahon ni Jesus yun. Di ba? Meron pa rin. O di fresh. Salmon. Salmon. Anong Yung tawag salmon nung ano? fish. Yung fresh na ginagawa, tapos lagyan suka, lagyan ano yun? Kilawin, no? Grabe naman, kilawin, ha? Dagdag yun, sige. Panahon ni Jesus, baka inihaw kasi si Jesus Christ nag-ihaw eh. Inihaw sa baboy, ibabaw ng bato. Kasi mahimala pa sa Inihaw yun. Sige naman, niniwala na kami sa atin. Ano, binagkat na? Basta 2 isda. Ano ba nagkat na? Opo. 3 5. loaves. O, anong klaseng pan yun? Pandesal? Ano? buns. Ano kaya? Loaf bread. Mention. Ha? Basta sabi loaves. Oo. Labadura. Na tinapay. Kasi sikat doon dati yung ano yung mga may loaves talaga, nakalimutan ko yung pangalan. Kasi Israel during that time, yun ang dala-dala nila. Pero wala po yun sa Pilipinas. Grains. Loaf grains. Exclusively for Israel only na design nila. Yung loaves, yung malaki. Yun kasi ang ginagamit pag picnic sila, mga outing. Pero yung batang iyon, para sa kanya lang yun eh. Hindi yun intended para nagbibenta. Hindi po siya nagbibenta. Diba? Baon. Siupaw! Siupaw! Hindi po ganun ha. Yun ay para sa kanya. Opo. O personal yun na pagkain. Pero ang point ko po, naghimala po ang Panginoong Hesus. Yung 2 isda at ilan yan? 5 tinapay po. Pinarami niya. At hindi lang po yon na pinarami niya, may BH pa yung iba. Di ba? May mga naiwan pa. Ibig sabihin, pagbigay mo ng 3, may naiwang 5. Pagbigay mo ng 2, basket ba yung may naiwang naiwan? 10. Ito? Hanggat dumadami yung mga pagkain. The more that they're giving, the more that they receive. Alam mo, sa giving na part, ito ang himala eh. The Opo. more that you give, The more you that receive. God will store many things for your life. Palakpakan Amen. Yes, Lord. yung Bring it. example pa lang ng pagbibigay ng tinapay at saka isda, habang nagbigay sila, dumadami. Huwag kang magbigay, hindi dumadami ang blessing. Kaya nga pag close tayo sa ating pera, sa ating mga resources, ayaw ko. Alam niyo po, the more that we give, the more that God will bless you. Tulad sa nangyaring himala, doon po sa, yung anong tawag doon? In the mountain of, ano yung lugar na yon? Nakalimutan kong lugar na yon. Na doon po naghimala ang Panginoon. Marami sa Galilee yun na part eh. Mount Olive. Hindi sa Mount Olive yun. Ay, parang Olivet Discourse nila. Yun po ay isa sa mga sinabi sa John 1:14-12 na maggagawa natin ang mga nagawa na ng ating Panginoon Jesus. Kaya po, sa panahon ni Jesus Christ, siya po ay what?
under the power of the Holy Spirit. Yung lahat po ng mga himala, di ba sinabi doon, at punong-puno ng banal na Espiritu Santo ang ating banal na Espiritu ang ating mahal na Panginoong Hesus. Every time that He's ministering, full of the Holy Spirit po siya. Yun po ay power, kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, now is the time of the Pentecost, andito po ang banal na Espiritu ng Diyos. Kung anumang kapangyarihan at mga himala na nagawa ng ating Panginoong Hesus, mas higit pa ngayon. Mga mukha ninyo parang nagdadalawang isip. Totoo, Bisa. Sakit nga kanina dito, hindi nga na wala nga kami kinain kaninang diba? Wala kang pera. Yan lang ba ang measurement natin sa kapangyarihan ng Beyond Panginoon? the sin. Kasi itong mga isip natin na ganito, ito yung hindrance. Ito yung nakakapigil sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, everything must be in faith. Maghihimala ang Diyos sa buhay natin by our faith. Yung pananampalataya natin sa Kanya. Na wala siya dyan, pero totoong meron. Hello? Amen. So tayo po ngayon, if we think na ito lang talagang pera ko, ito lang makakayanan natin, it seems like you don't have God in your life. Sa palagay ko, hindi ka talaga naniniwala na may Diyos. Kasi ang taong may Diyos ay iba talaga ang pananalita, iba ang gawi, dahil pagsasabi niyang may pera ka ba dyan, darating na. Wala pa yun, pero darating na. Amen? Darating na. Hindi yung, nga, wala akong pera. O ba, kumusta ka? Nabago na tayo ng Diyos. That's why I want to tell you na kung anumang meron tayo ngayon, ito pa lang ang simula. But one of these days, trust me, one of these days, masasabi ninyo, saan nanggaling itong mga perang ito, Pastora? Saan nanggaling ito? Sa Diyos. Amen? One of these days, meron na tayong mga kotse dito na bambang, yes, church bambang. May mga kotse minibus, siguro mga van, na buong bambang, kukunin yung mga members, leaders natin. Si Apostol Elizabeth siguro may helicopter na dyan. Kasi hindi makapigil dito sa pag ganun sa kung pinapunta. O Pastor Gina, saan ka na? Nasa ano na niya? Australia. Kotse na. Malilit ako ng konti lang. Bakit? Saan ka? Dito pa ako sa Tiklex. Di ba? Nagda-drive na yan. Lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon ay i-bless ng Diyos. Hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Amen. At hindi lang po yung mga pastor, kayo po mismo. Tayo na mga leaders, ang mga nanguna dito po sa pagsiserve, paglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Trust me kasi experience ko po yan. Yes, Lord. Alam ni Apostol Elizabeth, ni Pastor Gina, kung saan po ako nanggaling. Oh. Alam niyo po, dati, there was a time na ganito po ako nagsimula. Last, ilang years na ba? 21 years ago. Magto-22 na sa aking pag-start ng ministry. So last 22 years ago, nagsimula po, buti pa nga kasi marami kayo dito. Sa akin lang, 4 lang na babae at 1 lalaki. At yung 3 babaeng iyon, mga leaders sa mga kapilya. Andun ako, meron akong Bible study sa kanila, gusto nilang matuto. I was just like 18 years old. 19 years old that time. So nung nagsimula ako, bata-bata pa, alam niyo, si Jesus Christ, iwan ko, naniwala naman yung mga matatandang iyon. Ganun po ba? Pastor ba ako that time? Hindi pa ako. When I talk about them, about the Word of God, they find peace in their life. Hanggat yung buong pamilya nila, sinama na nila. Galing sa 4, naging 10 kami. Yung husband ng isang member natin doon, yung laging sumisigaw, nandiyan naman kayo si Pastor, nandiyan na naman, mga kulto, gano'n. Hanggang lasing lagi, ganyan. Umuwi ka na. Talagang technically, pinipersecute kami doon sa isang bahay na yun. But after a few months, siguro mga 3 buwan, asya na doon ang nakaupo. Kasama na siya namin. To make the long story short. At minsan sa labas, halika na dito. Minsan umiinom yung mga kapitbahay. Halika dito tayo, samba tayo sa Panginoon. Yung mga ka-berks niya doon.
doon sa barangay na iyon. Hanggat dumami kami yung mga at least 100 plus yung churches na iyon. Nanggaling sa 4 lang kami. Ano nung dumami na, I need to go to Thailand. So binigay ko na yun ngayon sa bishop ko. So siya na nag-aalaga ngayon until that church is still there. O, papunta ko doon, tatay, bishop, dad, asawa nila sa akin. Ino-honor nila ako as their dad talaga. Yun ang 5 years ko doon. Ang church na yun. But ibang name na, kasi binigay ko na sa bishop yun. Pero technically or spiritually, ako talaga tatay nila. At mamimit natin yan soon. I-invite ko sila dito. Or tayo pupunta doon. Okay? So what I'm telling you is that do not neglect the small beginning. Yes. Kasi dyan po tayo magsisimula. Alam niyo yung mga scam, di ba? Bibigyan ka ng ganito, magbayad ka, makakakuha ka ng malaking, parang instant money. Don't trust that one. Dapat may pinagpaguran talaga tayo. Kasi pag yung mga instant money na yan, is mawawalang bigla yan. Sa totoo lang, based on my experience. Doon po ako nagsimula and I was preaching mga 4, mga 5, 10, gano'n. Sinabi ko, God will bless you. But alam nyo sa likod, kasi merong sa church namin, meron akong munting budiga doon na doon kami tira sa asawa ko sa isang munting budiga. Sa likod, dito, yung 5 tao dito, wala mga pera yon, wala mga trabaho. Yung mga tipong standby, mga nanay, gano'n. Nakaupo lang. Sabi ko, one of this day, I will go to countries. God will bless me and I will, fly by plane. Sabi ng mga member ko, Amen. Hindi naniniwala. Bakit? Wala akong passport, wala akong pera. Tapos, yung yung cellphone ko, alam yung panahon ng Motorola? Yung may parang antenna. So, tapos nalaglag yun. So, nilagyan ko ng, pinalian ko ng, hindi, scotch tape, yung rubber band. Pinalian ko ng rubber band, tapos kumanon. Naghahanap pa ako kasi walang malakas na signal. Ang cellphone mismo, gano'n pa ako ng signal. Hello. Tapos sasabihin mong, I will go to the nations. Diba? Magiging aeroplano, magta-transfer ako ng mga places to places. I will preach the gospel. I will plant churches. Alam mo, yung mga member, 5 lang sila, gumagano'n. Amen. Parang hindi naniniwala ba? Ngayon, natatawa nga kami ngayon kasi yung mga taong iyon, mga pastor na rin, mga leader of the church, mga malalaking bahay na. I tell you, nako, magandang gawan ng testimony yun. Lahat sila, yung 4 na yun, nako. Ngayon, mga leaders na, maraming mga anak nila, mga professionals na. Ngayon, and I tell you, yung time na yun, babalikan ko yun. At the back of that, budiga, andun po yung misis ko, si Harlem Second, which is 19 years old, magto-20 na, was before like 10 months old. So, parang ganun, baby pa talaga. So, sabi ko sa kanya, na dito, na our God is rich and we are rich by faith. Sabi naman ng mga doon, mga Amen. Anong nangyari at the back of that budiga sa loob? Umiiyak yung misis ko, si Pastora Jolie. Bakit? Dahil yung anak ko, si Harlem Second, walang pagkain. At isa pa, walang milk. Ubos na yung milk. So, ibig sabihin, iyak ng iyak doon. Yung misis ko umiyak na rin kasi, yun nga, walang pera. Then ako dito, nag-preach that we are rich by faith. Alam nyo po, after that, hindi pa ako nag-tithes and offering kasi walang pera nga. Yan ang ita-tithes. Diba? Ano yun? Anong ibibigay? Wala. Diba? So walang pera, wala pa yun. Wala pa yung mga after a month, nag-offering na din kami. Anong nangyari doon? Pagkatapos umalis na, bumalik ako doon, nag-iyakan kami ng asawa ko. Sabi ko, anong gagawin ko? Naubos ko na yung maghiram ng pera sa mga kapatid ko. Sige lang, let's trust God. So, ang gagawin namin instant na need kasi nagtawag ako sa kapatid ko, naghiram ko ng pera. Sabi, punta ka dito, kuhaan ko na yung itong 100 para sa pagkain. Mamayang hapon pa, yung lunch na yun, after service, parang ganito, walang pagkain yung anak ko. Kahit na kami ni Jolie, Pastora Jolie, ano na lang kami, mag-fasting. Hihintayin namin yung 100 na darating yung hapon. Pagdating doon, sabi ko sa kay Pastora Jolie, sige lang,
importante inom itong batang ito to pass the time. So, walang milk. So, meron akong, pagkasabi ko, meron akong 25 centavos. Iwan ko kung mabibili, magagamit ko yung 25 dati. Hindi na ngayon, no? Alam mo yung bronze na 25 centavos dati, di ba? Yes. Sabi ko, meron ako dito. Merong kape, yung stick dati na tag 1 peso. So, iniisip ng kape na lang kasi walang milk na 1 peso. Pero kape meron. Lagyan na lang ng sugar. Ganon. So, 25 centavos, naghanap kami ng another 25 centavos. Yung bag ni Jolie, una, gano'n. Yung bag ko, nakahanap kami ng isang 25 centavos, 50 na, 50 na. Oo, medyo na-happy na kami. Yung mukha namin, medyo gano'n na, nag-smile na. 25. Naghanap pa kami ng another 25 para maging piso. Naghanap talaga kami. Wala kaming mahanap doon sa mga bag. Doon naman sa mga cabinet, hanggang sa doon sa ibaba. May 25 na naman. Happy kami. Yeah! Another 25 sa sa under the bed. Oh. 25, 75 centavos na. Yung smile namin parang abot na dito. After the end of the day, wala talaga. Medyo nalungkot kami. Saan ba tayo doon? Mahirap naman maghiram ng 25 centavos doon sa kapitbahay. So, ang ginawa namin, baka sa CR. Doon nga, yung sa CR, mga ganon-ganon. Nakahanap kami ng yung 25 centavos na may mga may mga kinalawang na. Binas lang namin para magkaroon ng Nakumpleto namin yung 1 peso. Hallelujah. Parang nag-treasure hunting kami. Totoo yan. This is a true story. Nung 1 peso na, proud akong lumabas sa bahay ko. Proud akong may 1 peso. Gumanong ganun. May 1 peso ako. Successful yung treasure hunting namin. Magulo yung bahay kasi paghahanap ng 25 centavos. Diba? So ngayon, pagdating ko sa sa tindahan, pabili nga ng nung stick na coffee na proud pa ako. Yan. Binigay sa akin yung coffee na yon. Bumalik ako sa bahay na abot dito yung smile ko kasi makakainom na ng something kahit na hindi milk. Yung anak ko. Andun, may sugar naman kami. So nilagay, sige na, sa bottle, feeding bottle. Yung anak ko, si Sikan, nilagyan ko ng sugar, yung kape. Yung anak ko, si Harlem Sikan, iyak na iyak. Sabi ni Julio, sige na, bigyan mo na ng kape. Parang lumaki yung mata niya. Ano to? Matamis naman kasi kape, di ba? Matamis. Parang nag-loading yung utak niya. Ano itong iniinom ko? Nag-loading yung bata, 10 months old. Oh. Tapos yung tila niya, pero ganun na bong. Pero to God be the glory, nasarapan yung anak ko. Ubus agad. Nakulangan pa nga Binatila namin ulit. Uminom naman yung Sikat. After that one, hindi na umiyak ang bata, nakatulog. Hindi nakatulog. Sabi na, patulugin mo na. Gumana yung mata, ikaw daw, di ba? Kape ang ibigay sa'yo. Yung anak ko, hindi natulog the whole afternoon. Kape ang binigay ng paapa Dapat milk. Tawang-tawa kami ni Jolie. Pero kami happy kami na. Hindi na umiyak. Yung tiyan niya, kumano na. Dahil sa kape. O pagdating ng 100 pesos, bumili kami ng ulam, ganon. Yung bigas, 1/4 kilo, 1/4 that time. But I was keep on believing the Lord. Dumaan po ako dyan many times po na yung time na yun, pagsimula ko ng pagpastor. Buti nga sa inyo kasi may ganito kayo. Nag-rent lang kami that time. So during that time, sige lang, to make the very long story short, ang unang blessing namin, meron akong kaibigan na nakapangasawa ng Canadian. At meron silang parang, alam mo yung RTW? Yung mga old product clothes na Parang ibibenta. wag-wag ngayon. Naging translator ako niya sa mga tawag ito, mga crusade, mga seminars ng Canadian na yon. Din yung asawa niyang katulong lang ng pastor namin dati, ng bishop namin dati. Ako ang na-assign na to take care of them. So nagawa sila ng RTW 15 bundles of 15,000 each yung worth ng RTW yun.
15,000 per bundle, then 15,000 ka bundles. So around 45,000. Tama yun? No, 15,000? 15 times 15. 100 plus. Something like that, oo. 100 plus. Oo. So ang isa doon, inilagay sa place, ganun, marami na. So after a long story short, siguro mga 2 buwan, I believe, mga 2 months, umuwi sila ng Canada. And they decided to live that hindi naman siya gusto sa pamilya ng babae kasi may pera na rin ang pamilya ng babae. Isa amin ibinigay. Yung 15 bundles na yon 200,000. ibinigay sa magkano? 225,000. Ang kapital. Opo. Kasi pagbenta mo niyan, hindi 15,000 yan. Pagbili niyan 15,000 pero pagbenta mo niyan, ako, times 2, times 3 yan. Anong nangyari doon? Talagang blessing sa amin kasi akin na yun lahat. O isang bodega lahat yun, akin na to. Parang naano ako ng blessing ba? Galing sa 1 peso. Andun. Pero hindi pera yun. Ibibenta pa namin yun. Yung mga member ko na, amen, ganon. Kinuha kong mga vendors sa mga So, meron na silang pera. Every night, 5,000, 10,000 ang pera ko. Every night. Tapos may commission pa yung mga member ko. Dumami kami. Iba pala pag maraming pera, no? Lagyan ka ng pera, 1 million dito. Sige, ito. Pag wala ka ng pera, wala. Diba? For me yan. Kasi iba talagang power ng pera. Pero mas higit pa ang power ng Panginoon. Amen. Amen. Yun na. The first night na nagkaroon ako ng pera, ito ang pinakamaganda. Dahil sinabi ko sa anak ko, Nak, hindi na kape ang iinumin mo. Pumunta ako doon sa Rose Pharmacy. Mercury Drugs pala yun. Sabi ko sa customer service. Ano ang pinakamahal na milk ninyo, mga bata? Oo, yun. Alam mo yun, May Promil, may ano yun? Lacto. Iba yun, pang matanda yung lacto. S21 kasi. Basta yung pinaka-the best talaga, S21. S21 po. S21 noon. Oo. Mahal na mahal. Magkano to? Pinakamahal na ba ito? Yes, pinakamahal na. Maliit yun eh. Meron ba pinakamalaki? Meron yung isa, yung medyo ganun. Bigyan mo ko ng 5. Bang ganun ba? Malaki talaga. Pagdating ko sa bahay, yung anak ko na galing nagkape ba? Bilang ng minuto mo, baka katikim ka ng the best. Yung pagbatil ko ng S21 na yon, the first na batil ko, alam niyo kung nangyari? Parang hindi pa nag5 segundo. Ano ba yung ganon, di ba? Parang namimiss na yung milk talagang totoo milk. Kasi hindi sa breastfeed eh. Milk talagang totoo. Pinaalala ka? Oh, para makakarinig ka. Si Hana. So yun, hindi lang isa, once, twice, thrice. Grabe yung anak ko. Umiyak kaming mag-asawa. Lord, salamat sa blessing. Amen. Palakpakan natin si Jesus. So, when I just recalled na there was a time that I told the people na totoong may Diyos at ibibigay ng Diyos kung ano pangangailangan natin. And those 4 people to testify na sinabi ni Bishop Marian before. And more of that, to make i-fast forward natin for many years, nakapunta ako ng Thailand, ngayon po, hindi naman ako talagang ganon. Pero ngayon po, sabi ko sa asawa ko lang, yung buntis pa siya sa pangalawang anak namin, one day makakasakay tayo ng eroplano. Medyo hindi nakaka-believe, nakapaniwala si Pastor Jolie. Wala kaming passport, wala kaming pera, wala kaming bahay. Parang naglalakad kami. Naglakad nga lang kami para makasave eh. Sasakay pa ng eroplano. Sabi ko lang, one of these days, yung eroplano yan. Alam niyo po, hindi na bumubilang ang eroplanong sinasakyan ko. Last February po, alam niyo na, mapastora yan. Last February, meron po tayong graduation. Last year, hindi ngayong February. Last year. Every week po ay umuwi ako every Friday. Umuwi ako sa Pilipinas from Thailand. And every Sunday evening, bumabalik ako sa Thailand. Kasi andun yung pamilya ko. So, umuwi ako, every week po yan. 4 weeks in a month. So, 4 airplanes na yan. National and international yan. At 2 weeks na ito, pupunta ko sa Cagayan de Oro City. May Cebu pa. So, ilang aeroplano yun times 4? I mean, plus 4 airplanes. 1, 2, 3, 4. I-times 2 yan, 8.
So 8 plus 8, 16, siguro mga 14 airplanes in 1 month. Saan ang galing yan? Sa Panginoon. Palagpakan natin sa Diyos. Sinabi ko lang sa asawa ko, one day makakasakay tayo. Ako sobrang sakay pala. Mas marami pa nga ang aeroplanong sinakyan ko kaysa bus, kaysa taxi. That's the blessing of the Lord. Sabi ng Panginoon, saan, yung bahay mo. Sabi ko, oh Lord, bago lang nakabili yung asawa ko na lupa at saka bahay doon sa Cagayan de Oro City. Yes. Meron pa kami mga narintahang mga bahay-bahay. Yung sa mama ko, may room pa kami doon malaki. Yung sa mama niya, parents ni Pastora Julie, may room din kami doon na malaki. So, doon sa Thailand, meron tayong isip, nakasakay ka na sa kotse ko doon, you can testify. Binigay ng Panginoon din yun. And then dito sa Pilipinas, bago lang din, nakabili ako ng kotse at bibili pa tayo ng mga kotse, di ba? Ano yun? Nanggaling ba yun sa? No, binbless po ako ng Panginoon. Amen. And I tell you, I work hard with my hands. Yes. When I went to Thailand, nagtrabaho tayo as professor, as a Bible school, university teacher. Meron pa kang time na nag-labor talaga ako para magkapera para sa anak ko at my first year. Huwag tayo maging tamad. Labor tayo, magtrabaho tayo. Because diyan tayo i-bless ng Panginoon. And out from my labor, pinapakain ko ang mga anak ko. Never sa buhay ko na may nagpapakain sa anak ko. Lahat yon, mga pugit, magaganda yon. Establish yung buhay nila. Ako ang based on my labor, on my hands. Sabi ko sa asawa ko, ako ang magpapakain nito. Kaya to God be the glory, yung lahat ng mga pagod na yon, it's worth. Their worth. Na inani ko ngayon as blessing. Kaya nga, I could praise the Lord, Lord, I am so faithful to you sa mga bagay na ito. Yung lahat ng mga pangako mo before na pinangawakan ko, nangyayari ngayon. And I am traveling right now with this wonderful people. Kaya nga ako, I could encourage you. Bakit? Because in my life, I have been encouraged by the Lord, by the Holy Spirit. Na kung ano man ang isip natin ngayon, minsan, yun nga ang faith, ang talagang opposite ng faith ay hindi doubt. Sight. Totoo po yan. Kasi naniniwala tayong God will provide, pero ang nakikita natin sa paligid ay sa mata natin, parang imposible. Di ba alam mo yun? Are you rich? Sabi ng Biblia, yes, God bless you already. Tingnan mo yung yung wallet mo, wala namang laman yung wallet ko. Di ba, bank account ko, wala nga akong bank account. Di ba, parang ganun ba? Paano ako i-bless ng Panginoon? Hindi nga. Because God will bless you in the way that He wants, not you think. Yes. Like you plan. Kaya sabi sa Biblia, it's beyond your mind. It's beyond your thought ang gagawin ng Panginoon. Biglang lumabas ito, biglang may taong ginamit ang Panginoon. Di ba? Biglang lumabas lang yung mga kapitbahay mo, yung kamag-anak mo na matagal na parang nakalimutan na. Biglang, anong kailangan mo? Hindi mo, kailangan ko, pera, ba't meron ka? Parang ganun, binigyan ka. Mga ganun na mga bagay. Don't you know that God will bless you more and more? Yes. The only thing that I want to give you today is when Jesus Christ told you that if you believe in me, you can do things greater than I did. Kung napakain ng Panginoong Hesus yung 5,000, how much more now? We can still feed people. Amen? Yes, amen. Pag bibilangin natin yung pera natin dito, parang imposible yan, Bishop, pa. Hindi nga. God will provide. Amen? One day, Yeso Church Bambang will rise as a church here. Amen? Kung saan man dito, napagpanuhan doon, parang maganda din na, di ba? O kung saan man, basta meron tayong church building dito sa Bambang. Amen? As with us Parai. Amen. Sabi ni Pastor Gina, kami din Bishop, parang dito. Amen, Pastor Gina. Amen. Ayun. God will raise, God will give us a lot, God will give us properties, God will give us what we need for His glory. Yes. Amen. Pero ito lang talaga ang requirements ng Panginoon. A good intention of your heart. Hallelujah. Yes. Kasi hindi po mangyayari ang mga bagay kung mali ang sa puso. Hallelujah. Kung puso natin ay magkakaroon tayo dahil para sa ipagmayabang natin, kahit na anong prayer and fasting pa, hindi ibibigay ng Panginoon. Because the wrong heart. Kaya unang-una, i-utilize natin yung heart natin na totoo talaga sa paglilingkod ng Panginoon. Yung intention natin is for the glory of God. Yes.
Kaya nga yung pagsabi mo, pastora na, hindi na ako nagpabayad, di ba? Kahit na binibintay na, pinapagamit ko na yan. O, di ba? Mga ganong puso na basta para sa Panginoon, one day, mailagay yung church. Maganda po yung para sa Panginoon. And God honors our works for Him. Basta para lang sa Kanya. Palagpakan natin si Jesus. Amen. Ito, I am just giving you a hope. And this is not a false hope. Kasi po, na-experience ko po ang pag-asang ito na tinupad naman ng Panginoon yung mga pangako niya sa buhay ko. And many of like me, na nangyari ito sa buhay. Yung only faith to God lang talaga. Nonetheless, para lang sa Panginoon talaga ang pagbigay ng papuri. Alam niyo po, I am almost done. Yung pumunta po ako dito, sabi ko, Lord, busy ako this week, Lord. Talagang hindi ko kakayanin na pumunta ng Bambang, ng Nueva Vizcaya. I suppose not to be here. Dahil 2 weeks na lang, mag-graduation na ang BAM Academy. I need to work for that. Hindi ko na gustong merong schedule. Pero may ginamit ang Panginoon. Heart ko talagang gustong pumunta dito, pero may business talagang daming mga gagawin ko internationally. September or October, pupunta pa tayo ng California. Nasunog yung California. Pupuntahan ko doon. Sa San Diego naman, San Diego. Northern part lang naman yung nasunog. Hollywood, di ba? Yung nasunog ngayon, yung na mga artista, yung mga pera nila, nawala, billions yun eh. Dollars pa yun ha. Nawala, mga billions worth of houses ng mga artista sa Hollywood pa. Pero may isang bahay doon na sinecure ng Panginoon. Nakita niyo sa news? Na yun ay they believe God. Amen. Because 48 hours before, 2 days before, they mocked God. Diba? Yung alam mo yung vote nila, yung ano yung mga vote doon, pera gano'n na. Pero yung God, zero. Walang nag-vote ng God. Sabi ng isa pa, godless city daw. Godless city. Tignan mo yung video yun sa YouTube. Kung ano yung Hollywood Los Angeles din. O, di ba? World Fire ba yun? Wildfire. Ay, Wildfire. Ang wildfire, yan ay Ng nanggaling sa Los bundok. Angeles. Sa bundok yan nanggaling. Kaya nga wildfire dahil wild ang fire. Talagang kumakain yan ng Saan nanggaling yun? I-punishment yun ng Panginoon for me Dahil sa video 48 hours before or 2 days before, they mocked against God. Nilait nila. Tumatawa pa yung iba na sinabing, parang this city is a godless city. Tumatawa pa, ganon. Diba? Dahil may pera sila, they have their properties. Anong nangyari? Sunog lahat. Tingnan mo yung news ngayon, yung balita. Ay, grabe. Kahit na yung yung general, may-ari ng parang merong bahay kasi doon na yung walling nila is for the fire na hindi makapasok yung fire. Kinain ng apoy. Kahit na secured yung place nila. Yung nakasiminto lahat, naka-concrete, rito, kinain talaga. Iwan ko saan dumaan yung apoy na yun. Kasi sa lupa kasi wildfire naghahanap talaga ng butas na kakainin yung bahay. Nagalit ang Diyos. Kagat ang Diyos. Dahil pinagtawanan nila nung sinabing godless city, pinagtawanan nila na parang nag-approve sila for that word. Kalit, kain lahat. And that place, doon din ang mga yung mga nasa conference, doon nakatira sa mismong sinunog ng Panginoon. But I tell you, hindi natin masasabing may pera ka ngayon, di ba? May bahay, may properties ka ngayon. May sahod ka ngayon, may income, may pera ka ngayon. You cannot tell. Because the world is round. Sabi pa ng mga tao. The world is round. Anything can happen to us. But the thing is, kapag doon na tayo sa puntong iyon, sino ang matatawag natin? Only God. Only Him. Tulungan niyo po ako. And that's the time na ang kapangyarihan ng Diyos ay magmamanifest sa atin. Kung tayo ay isusuko sa Kanya, Lord, wala na akong magagawa. That's the time na may magagawa ang Diyos. Amen. Kasi kapag mayabang tayo masyado, nakaya ko pa to, I don't need you. Hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Pero kahit meron ka, sasabihin mo, Lord, hindi ito magagawa ko
kung wala ka sa buhay ko. Pag ganun pa rin, na parang isinusuko mo kahit anong meron ka, na ang Diyos lamang ang makakagawa ng mga bagay, then God's hands will be working with you, in you and upon you. Palakpakan natin si Jesus. Kaya wherever you go, whatever you do, purihin talaga ang ating Panginoon. Pagpupuri talaga. So that there will be no punishment, there will be no, hindi tayo maisama doon sa mga punishment na yon. Hindi tayo ipapunish ng Panginoon. Mahal na mahal tayo. At hindi naman ang Panginoon sasabing, pag gawin mo ito, no, hindi. Ang Panginoon po ay, ang pagmamahal niya ay sobrang-sobra. Kahit na tayo ay gagawa ng mga bagay na minsan, sabi natin, Lord, malayo na ako sa Panginoon, Bishop. Good for you, Bishop. Good kay Nanay Avelina. Dahil lagi nagpiprayan ako once in the blue moon. Ano yung once in the blue moon? Nagbo-blue ba talaga ang moon? Oh. Once in the dark moon. Ibig sabihin, parang saka lang ako mag-pray, Bishop Carl, kung birthday. Diba? Kung kaarawan ko, ano pa? Kung may pista. Ano pa? Ha? Kung may kailangan, o kung may sakit, ay naku, kung may problema, saka pa lang ako makapagsabing, Lord, help me. At hindi pa yung pagpapasalamat na prayer. That's a prayer of asking help to God. Di ba? Saka ka pa lang mag-pray. No. Hindi mo masasabing, good for them, dahil mahal-mahal siya ng Panginoon, kaya close sila ni Jesus. May ganun ba? Good for you, Bishop Carl, kasi lagi ka sa ministry, kaya close kayo ni Lord Jesus. Mali po yun. Kahit na makasalanan tayo, I'm not telling you na mag-abuse, but I'm just telling you how great is the love of God. Kahit na po magkasala tayo at magkasala ulit, at kung anumang sitwasyon ng buhay mo ngayon, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Andyan siya very close to you. Kaya don't believe in the lies of the demons. Nasasabihin na pag nagkasala ka, lumalayo ka. Pag nagsinungaling ka, lumalayo ka, di ba? Pag hindi ka sumamba, lumalayo ka. O ilang weeks na hindi ka sumamba. Di ba? Ilang weeks na, malayo. So ibig sabihin, work ba? Di ba? Work ba ang basis? Na kailangan nating sumamba sa Panginoon para mag-close tayo. Ngayong Sunday na ito, medyo 1 meters closer. Next Sunday, kahit tayo ay 1 kilometer ni Jesus Christ kalayo, next Sunday, mag-pray naman ako sa Panginoon para 1 meter closer. Lord Jesus, malapit na tayo. Ganun ba ang isip-isipan natin? Based on our actions? No. Whatever you do, whoever you are, whatever, mistakes that you have done, very close po si Jesus sa atin. Amen. Kaya yun ang pag-ibig ni Jesus Christ sa iyo. Kahit na, kailan ba ako last nagpasalamat kay Jesus? 2 years ago. Malayo na kami, Bishop, ni Jesus Christ. Super na, mga 10 kilometers away na. Hindi ko na nga siya ma-feel eh. Hindi nga mag-base sa feeling, sa mga ginagawa mo, ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos is unconditional. Ibig sabihin, kahit malayo ka sa Kanya, He keeps going closer to you. Amen. Ini-embrace ka nga ng Panginoong Isus eh. Ikaw lamang ang lumalayo. God is now embracing to everybody. Amen. Tayo lamang sa isip natin na iniisip na malayo na ako sa Diyos. Hindi po. Sabi ng Biblia, He loves you very much. Amen. Unconditionally. Ibig sabihin, kahit makagawa ka ng kasalanan ngayon, love ka pa rin ng Panginoon. Kaya hindi ba tayo mahiya? Di ba? That even you do something wrong, still God forgave you and loves you. Yan ang pinaka-importante. Unconditionally. Sa atin kasi, saan na ba si hindi nagsamba? 1 meter away. Di ba parang ganun ba? Nag-tights ba siya? Hindi. 1 meter away, di ba? Yung request ko sa kanya, sinunod ba niya? Hindi. Another meter away. Hanggat malayo na, wala na. Malayo ka na sa puso ko. That's human being. Yan ang tao. Conditional kasi tayo. Pag hindi mo gusto, lumalayo ang ating pagsasamahan. Amen. Pero ang Diyos, the more that you commit sin to God, the more that He's getting closer to you. Grabe, palakpakan natin si Jesus. Yung nang nagpako sa cross, bang, di ba? Yung mga sundalong Romanong, yung mga Hudiyo, hindi, mga Romano yon, mga Roman soldier. Yung nagpako sa cross kay Jesus Christ, doon pa. Di ba sabi ni Jesus Christ, Father,
Diba? Forgive them. For they don't know what they are doing. So, ibig sabihin, yung mga sundalong iyon, alam ba nila? Napapatayin na si Jesus? Yes, alam, di ba? They know what they are doing. Pero sabi ni Jesus, Ama, di ba? Forgive them. They don't know what to do. Alam ni Jesus na alam din nila. Pero yung puntong iyon, nagiging abogado natin si Jesus Christ. Sa'yo, ako na lang, Lord. Ako na lang. Instead of them. Di po ba? Ganyan ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Unconditionally. Kahit na pinipersecute natin siya, kahit nakakalimutan natin si Jesus, still nagpipray si Jesus sa'yo. Amen. Kahit ganyan yung mukha ng katabi mo. Cute. Diba? Bishop, Jew man ako, Bishop, Jew. Hindi ka Jew, tingnan mo yung ilong mo. Diba? Ang mga Jewish kasi mga matatangos ang ilong. O ikaw, Bishop. O pero cute tayo sa mga mata ng mga Amerikano. Di ba mga puti, di ba? Ang pipili talaga na yung mga, kung sino pa naman yung pinaka, yun pa naman ang, di ba? Asawahin ng mga puti. Alam mo yun? Alam mo yung dyan sa mga malls, gano'n? Tingnan ko yung mga Amerikano, pag Pinay, gano'n yung mga, iwan ko, yung mga cute na mga ilong talaga ang mga magaganda sa kanya. Tingnan mo yung katabi mo. Cute ilong, di ba? Hindi po Hudyo yan, Pinay yan, Pinay. But God loves us very much. Amen. Palagpakan natin si Jesus. So, to my conclusion, all of these things that I'm telling you, this is very important kasi po, nagsisimula pa lang po tayo. At ang gagawin natin ngayon, prayer, number 1 po yan. Always pray for this church. Unang-una sa mga taong andito, nabibigyan tayo ng malakas na katawan at malakas na pananampalataya. Yung dalawang yan po. Amen. Secondly, that God will provide everything our needs, mga finances dito, sa mga pagkain, and one of these days, doon sa mga itatayong church building, at always also pray for Parae. We're also praying for Pastor Regina na magkaroon tayo talaga ng establish talaga ang church building. So yan pong ipag-pray natin. Makakaasa po ba ako sa inyo? Yes. At ang gagamitin ng Panginoon ay mismo tayo. God will bless you. Amen? One of these days, pag sabi ka, Pastora, meron akong 10,000 dito. Gamitin mo yan sa wow, di ba? Mag-project tayo. Di ba? One of these days, Rujama, magbibigay ng, meron akong 50,000 dito. Hindi ko na ito ginagamit, Pastora. Pwede ko bang ibigay muna sa church natin? Amen, Sister Rujama. Amen po. Dahil sobra-sobra na yung perang binibilang niya. Amen. Kung mangyayari yan, makakasabi kayo, Lord, tama ang sinabi mo, Bishop. Dahil yung mga apat na yon, yung mga members ko before na walang pera, nag-aamin-amin lang, ngayon po, tumatanggap ng mga hundreds and thousands. I can testify to you. Diba? Dati, hindi sila naniniwala sa akin. Pero ngayon, naniniwala na sila. Sila na nag-share sa mga sinasabi ko dati. And God will do that one also to us. Palagpakan natin si Jesus. Amen? Let's all stand at ngayong araw na ito.